What's up guys? Kumusta kayo guys? Sa video na to guys ay ipapalo up ko sa inyo yung huli kong video regarding dun sa ayan. Number 1 investment para sa mga security guard. So nabanggit ko doon na yung investment na yun ay tungkol sa kalusugan. So doon sa video guys, nabanggit ko ng isang regarding sa mga kalusugan ng isang gwardiya na pinakadelikado ay ang tinatawag na mental illness na issue. So yun ang pag-uusapan natin ngayon guys, para maintindihan natin ano ba yung bakit pinakadelikado yung na illnesses sa mga security guard. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon guys regarding sa mental illness ng mga security guard. Ito yung pinakadelikado sa lahat. So bago tayo magpatuloy guys, baka magulat kayo na may nagsasalitang mahabang buhok, nakabigote, may earrings, nakasando. Ano ba to? Mukhang hindi security officer, security guard to. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako sa aking pag-duty at isa na akong self-employed. So lahat ng mga napagdaanan nating mga na-acquire nating mga knowledge, sinishare ko sa aking channel. Although hindi naman ganong kilala yung channel ko, pero at least ang pakay ko lang, may mag-guide akong mga kabataan, lalo na sa mga bagong pasok sa mga security guard, tulad ng ating pag-uusapan ngayon. Ngayon guys, kung gusto niyo pong makakuha ng mga video regarding sa pagsi-security guard, paano mag-apply, paano magpumasa sa interview, paano tumagal sa trabaho, ay puntahan niyo yung channel ko. Ayan. Channel ko yan guys. Pagdating niyo sa channel ko guys, pindutin niyo yung playlist. Ayan, playlist guys. Ayan, playlist. Pag napindutin yung playlist guys, itong lalabas. Ayan. Pag nandyan na kayo sa playlist guys, nandyan yung Security Guard Matters. Okay? Security Guard Matters, nandyan yung mga video natin. Pero yung ibang playlist dyan guys, may mga makukuha din kayo, matutunan din kayo. Travel natin, mga informative natin ng mga video. Pwede rin yung i-scroll lahat ng mga video natin para makakuha kayo ng mga video na nakatago lang, hindi napapansin, pero may mga value. Okay guys? So puntahan na natin yung ating pag-uusapan regarding sa mental illness. Ito yung follow-up ko sa video ko guys na number 1 investment, na ang number 1 investment supposed to be dapat natin bilang mga gwardiya ay ang ating kalusugan. Kasi nga, isipin mo, kung wala tayong kalusugan, kahit siguro nandyan yung opportunity, hindi natin mag-grab yan. Kasi nga, wala na tayong kalusugan eh. Anyway, kaya sinabi ko ang pinakadelikadong illness na sa mga security guard ay ang mental illness. Ang mental illness kasi guys, ay hindi mo makikita sa physical na anyo ng tao. Pag tinignan mo yung tao, malaki katawan, maganda ang pangangatawan, maganda, gwapo, pero may problema na pala sa kaisipan. Diba? So bago natin yan guys, ipagpatuloy, mayroon muna akong ipapakitang video sa inyo para mag-react tayo. Tara. Okay guys, pinakita ko lang yung video na yan. Hindi ko alam kung ano i-rate ng YouTube dyan. Basta ako, I'm trying to make some tinatawag na visual aids sa mga video ko. Yan yung sample sa mga
nagkakaroon ng tinatawag na sa mind natin. Anyway, tayo kasi mga security guard, marami tayong problemang hinaharap. May pamilya tayo, may personal na mga problema, at sa trabaho, masyado tayong stress. Stress tayo guys, lalo na nung panahon na nagjo-duty ako. 12 oras ako nagjo-duty araw-araw bilang officer. Babiyahe ako sa papunta, pauwi. So, hindi lang 12. Siguro kumakain ako ng 16 hours. Malayo yung bahay ko. Pagdating sa bahay, squatter ping area namin. Ang daming maingay, maraming kuwan. Tapos, utang dito, utang doon. Nung nagjo-duty ako, misis ko, walang trabaho, nasa bahay lang. Marami akong anak na nag-aaral. Ang bigat. Kaya, minsan bumibigay ang kaisipan natin. Bumibigay ang kaisipan natin. Sa mga kasama ko, sa mga tauhan ko dati, maraming gwardiya na pinipindiho ng asawa. Pinipindiho ng asawa, tulala, hindi makausap ng tama, lutang yung hangin. May mga kasama naman akong kumbaga punong-puno ng utang. Kaya may mga pagkakataon, may video din akong ginawa na isang lady guard, inutangan ng kapwa niya, hindi pinautang, pinaslang niya yung kasama ng lady guard. Isa yun sa mga sinyalis na may mental illness ang isang security guard. Di ba? So, may mga gwardiya din na bigla-bigla na lang ng harang. Di ba? Kasi nga, ang isipan ay hindi na intact. Kasi tayo mga security guard, pag may mental illness tayo, hindi alam ng tao yan. Kasi nga, di ba, physically, okay naman tayo. Tapos yung Euro test na yan, tinatawag na formality lang yan, totoo lang. Sa agency namin, may yearly kaming Euro test. At credited ng kumpanya namin, ng agency namin, yung yung clinic na pinagkukuha namin. Tapos yung bangkong pinagdutihan namin, talagang nire-required kami. Kasi nga delikado. Delikado tayo. Kasi may dala-dala kami mga armas na, mga high power gun na armas. Kasi bangko kami. At marami kaming mga karga ng mga bala. So kung magwala yung isang security guard dahil nasiraan ng bait, delikado. Okay guys, ako guys, nakaranas ako ng detachment 3 siguro. Ang mga tauhan namin ay almost 200. Mga almost 200. Isipin mo kung gaano ka mag-deal ng mga tao na yon. At doon din ako na-train ng parang psychology, ganon. Binabasa ko ang mga ugali ng mga security guard. At alam ko kung sino yung medyo nasa tamang katinuan at may problema konti sa pag-iisip. Ganito kasi yan guys eh. May mga taong dumadaan sa depression. Ako napagdaanan ko yan. May video rin ako dyan sa unang mga video ko kasi nung nag-aaral ako ng college, nakuha ako ng doktor ng nervous breakdown. So, napunta doon yun sa depression kasi ang nanay ko hindi naman naintindihan yung nervous breakdown eh. Hindi rin niya naintindihan yung depression. So, lalong gumaganon yung nanay ko. Ganun. So, nauwi sa depression yung aking kalagayan dati. At hindi ko rin alam na mental illness pala yun. Pero hindi ako baliw guys. Napagdaanan ko yun. So, maraming nadidepress ng mga security guard. Yun na nga, una-una utang. Pangalawa yung addiction. May addict sa inom. May mga kasama akong sobrang uminom. Na-hangover, palaging late. Tapos, pag hindi mo binigyan ng duty, nananapak ng officer. Hindi naman nangyari sa akin yan. Kasi kung nangyari, tanggal din ako. Dahil hindi rin ako papayag na sapakin mo ako. Pero yung kasama kong officer, mabuti natapat sa kanya. Alright guys, pasensya na kayo kasi nasa tindahan din ako. Papitol-putol yung
aking video. Bali, may isang tao kami na kuwan siya, palaging hangover. Tapos, napagbibigyan namin palagi kasi nga, gaya lang isang beses, hindi na namin napagbigyan. So, natapat dun sa kasama kong officer. Hindi niya binigyan yung duty. Sabi namin, magpahinga ka lang muna kasi amoy alak ka pa. Bawal kasi sa magdi-duty amoy alak kasi nga, sa amin din puputok at pwede rin kami tanggalin. Kaso nagalit. Pagkagalit, sabi niya, naligo na siya, nagbiyahe na siya, tapos hindi siya bibigyan ng duty. Sinapak niya yung kasama kong officer. Abutin na lang yung kasama kong officer, talaga namang ang taas ng pasensya. Pero kung nangyari sa akin yung guys, ay tanggal kaming dalawa kasi hindi ako papayag din na gaganunin mo ako kasi ikaw na nga may kasalanan eh. Kaya nga ako minsan ayaw ko rin sumindi yung galit ko kasi pag sumindi yung galit ko, hindi ko rin masabi kung mapigilan ko sarili ko. May tupak ba yung guys? May tupak din yata din ako eh. Pero napipigilan ko naman. Pero yun na nga, pag ganong sitwasyon, mukhang hindi ko na rin mapipigilan sarili ko siguro. Sa bayan na kami noon. Kung mabuti hindi niya ginawa sa akin, ginawa niya sa kasama ko. So sabi ko dun sa commander, sir ano to, bibigyan natin ng baril to sir, baka anong mangyari ito. Hindi naman siguro ganun. So nangangamba rin akong isyuhan ng baril ng panahon na yon. So yun nga guys, bali sa dami ng tao, pangalawang yung iba pang sitwasyon ay yung addiction sa utang guys. May mga gwardiya na grabe mangutang na hindi na nila kayang bayaran halos. So isa yan sa mga nag-trigger ng mental illness at yung mga bisyo. Minsan mga gwardiya minsan pambababae. Nang bababae sila kahit na may pamilya sila. So nagtitrigger sa tinatawag na mental illness ng gwardiya. So pero ang pinakamabigat sa lahat yung regarding sa asawa na napipindiho yung mga gwardiya at nauwi sa ganun, yung nagwawala, yung minsan yan nga, kinikitil yung sariling buhay. Guys, tayong mga gwardiya may dala tayong baril. Hindi natin alam kung anong magawa natin kung mayroon na tayong something dito sa sarili natin. Okay, paano ba natin maiwasan yung mental illness guys? Para hindi tayo maiwasan natin yan. Di ba? Kasi, paano ba to? Hindi ko alam kung kuhan. Una-una dapat, siguro, may Diyos tayo. Kung wala tayong Diyos, wala tayong Panginoon, hindi tayo marunong magpakumbaba. Di ba? Mataas ang pride natin, hindi natin tanggap na mas may lamang sa atin o kaya mas may nakakaangat sa atin. So, kailangan talaga may Diyos tayo. Pangalawa, hindi tayo denial. Hindi tayo denial na, hindi, matalino ako, maayos akong tao, makakon ako. Alamin, i-evaluate mo yung sarili mo. Alam mo naman yun eh. Malalaman mo, sabi nila, mental illness. Alam mo yun eh, na may pinagdadaanan ka, may yung asawa mo, iniwan ka, pinindiho ka, marami kang utang, alam mo yun. So, kumbaga, presence of mind siguro sa sarili mo. So ngayon, kung ma-evaluate mo sarili mo na medyo may problema ka sa emotion, wala kang kaibigan, walang tao magsasabi ng katotohanan na medyo kan ka, sarili mo ang i-evaluate mo na ako ay medyo may problema na yata ako sa aking kaisipan. Ngayon, huwag kang denial. Pumunta ka sa eksperto. Kumbaga, magpakonsulta ka sa doktor. May mga psychiatrist tayong lalapitan. Ngayon, pangalawa, huwag kang magsolo sa buhay. Kailangan may kaibigan ka, guys. Kaibigang totoo. Hindi kaibigan dahil nagpainom ka, nag-loan ka ng SS, nag-loan ka ng Pag-ibig, inubos mo ng painom dahil sabihin mabait ka, hindi ganon. Kaibigan na tulad ako, kahit hindi ko kayo kilala, nagbibigay ako ng value, ng kaalaman, ng concern sa inyo, ito yung totoong nagbibigay ng tamang value para sa inyo. So, humanap kayo ng kaibigan na totoo na
kakampihan kayo at hindi kayo kukonsinti. Hindi ako nung sinti, lalo na sa kapatid ko, sa asawa ko, sa anak ko, hindi ako kinukonsinti yung mga anak ko. Pag alam kong dapat yung totoo ang marinig mo. So kung gano'n na narinig mo yung katotohanan, pre, kuhan ka na, pre. Ano ba yan, pre? Ganun. Dapat bayaran mo yung utang, pre, kasi mali mo yun eh. Nagalit ka naman, sinabihan ka ng kaibigan mo na, bayaran mo yung utang, pre. Ikaw naman na may kuhan doon eh. Nagalit ka. Ikaw pa galit. So lahat ng tao ay iiwas sa sayo. Di ba? Iiwas sa sayo. Nag-inom kayo, inuman kayo ganun, inuman kayo. Maaoy ka. Isa yan. Yung tupak mo lumalabas pag nakainom ka. Iiwasan ka ng tao talaga. Kaya dapat evaluate mo sarili mo. Na ako dapat ma-evaluate ko at yun na nga. At sa huli, yung kapirahan natin, huwag nating pabayagan na ayun tinatawag na malugmok tayo na kasi pag ang pera nawala na sa posisyon natin, diyan papasok yung dito, litong-lito ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Sabi nga ng mga negosyanteng mayaman, cash is king. Kaya ikaw, huwag magpawala ng pera. Kailangan may nakatabi sa bangko palagi. Huwag magpa-zero balance. Kasi lalong gugulo yung isip mo. At doon na, papasok na yung mga kasamaan ng isipan mo. Diba? Mayroon ka ng konting something sa isip mo na medyo hindi pa gaanong sira yung pag-iisip mo. Naubusan ka ng ganon. Huldapin ko kaya itong bangkong pinagjutihan ko. Huldapin ko kaya itong empleyadong mayaman dito. Wala na. Pasok na yung, yun na. Gagawa ka na ng hindi tama. Dahil bakit? Dahil binabayaan mo mawalan ka ng ganito. Ha? Wala naman akong pera kasi kulang yung sahod ko eh. Kulang kahit palakihin pa yung kita mo, kulang pa rin yan. Dahil bakit? Yung disiplina mo sa sarili mo ang problema, hindi yung pera. Diba? Kung may disiplina ka, kuhaan yan. So, yun ang iwasan natin guys, para maiwasan natin ma-depress. Ma-depress tayo. Hindi tayo makaisip ng tama at masiraan tayo ng pag-iisip. Pag ito nasira na, wala na. Nothing na tayo. Nothing na. Pag nasiraan ka nito, tilan mo yung nasa video. Unang sitwasyon sa video, pinagpuputok niya yung baril, indiscriminate firing yun. Hindi na pumalag yung mga kasama niya. Alam nilang nasiraan na eh. Hintayin na lang na nakita pa sa CCTV. So, magdidemanda, ididemanda ka na lang. Kulong ka na. I-evaluate ka na sa psychiatrist at sasabing may kondisyon na ganito to sa kaisipan. So, sinong tatanggap na sa'yo? Wala. Lalo na yung pangalawang sitwasyon. Kinitil niya na yung buhay niya. Ganon siya kalungkot. Isipin mo, kunin mo yung buhay mo. May dala tayong baril, kakampihan, hindi yung kalaban. Kaya tayo, pagka tayo gwardiya, kailangan, number 1 to. Kailangan clear to. Di ba? Clear to. Hindi natin papayagan na talunin tayo ng yung tinatawag na problema. Baka sabihin, ibalik nyo sa akin, kayabang-yabang mo, kala mo kung kaya mong baka kuhan. Guys, ito ako ay 4 anak ko. Asawa ko walang trabaho, ako lang mag-isa nagtatrabaho. Ganun ka-stressful yung buhay ko dati. Ha? Ang mga anak ko sakitin. Maya-maya nagkakasakit. Umaabot nga ng isang sako yung bote ng gamot. Iniipon namin ng asawa ko yan. Isang sako yung guys, ng mga bote ng gamot. Nabibenta kasi din yun eh. Dahil sa sobrang sakitin ng mga anak ko, maya-maya nagkakasakit. At tinitira pa ako sa trabaho ko kasi nga maraming inggit eh. Pag naging officer ka kasi, maraming inggit sa'yo. Sino ba yung tuwan na yan? Ang tawag doon, silent war. Kaya nga ako, kung ano lang yung, ang habol ko naman, hindi position eh. Sabi ko nga sa kuwan ko, ang habol ko, to earn money. Diba? To earn money, hindi position. Kaya naman ako nag-officer kasi nga, una-una, 12-12, may allowance.
malaki talaga konti ang kita kaysa sa ordinary. Pero kung hindi naman hindi ako mag-officer, at bakit ko officer? So, napaka-depressed, napaka-grabe yung pinagdaanan ko sa utak ko. Minsan yung mga commander, assistant commander, titirahin ka pa. May pagkakataon talagang naisipan kong, excuse me for the word, tirahin sila. May pagkakataon ganun. Kailang nang ibabaw yung kaisipan ko sa katinuan ko. Na may anak ka, may pamilya ka, umaasa sa'yo. Kuwan lang yan. Kung na nga, nagpe-presence of mind lang ako. Pero akala nyo bang hindi ako bumibigay? Halos bumibigay na rin kaisipan ko dati. May minsan pa na na-opera yung anak ko, na-opera yung anak ko. Minsan ako pa ang na-opera. Na-opera din ako dati kasi nakahiga ako, wala akong trabaho. Alam mo naman, gwardiya, no work, no pay. Grabe, mas may nagastos pa ako, nangupahan pa ako. Isipin nyo kung gano'ng kabigat yung problema ang hinaharap ko dati. Pero isa lang talaga pinanghawakan ko, guys, na matindi-tindi yung pagdasal ko sa Panginoon. At yun na nga, siguro nagbigay din ng love. God moves in mysterious way ba? So di kaya nga sabi ko sa number one na panglaban sa mental illness ay yung kapit natin sa Panginoon. At saka isipin rin, denial, ang may tao may sakit sa utak, denial eh. Denial yan. Diba? Palang dami mo ng utang. Hindi, kasi kuwan eh. Dami mong dahilan, dahil denial ka. Harapin mo yung katotohanan na ikaw ay may problema talaga. May problema ka. Bakit ka nangungutang? Magastos ka siguro. Diba? Lakas ng bisyo mo. Lakas mo magsugal. O, diba? So, kung hindi ka denial, di magagamot mo sarili mo, makukurik mo sarili mo. Okay, guys? So, I hope, guys, na nagbigay liwanag to sa mga security guard na nagjo-duty ngayon na kailangan alagaan natin ang ating mental capacity kasi may dala tayong baril. Pag pinabayaan yung kuha natin, hindi mo i-evaluate sarili mo, hindi mo pag-iisipan ng gusto na bakit ganito ako, nagdi-denial ka, wala ka pang Panginoon, guys, mauwi tayo dun sa video yung pinakita ko sa inyo. So I hope, guys, na maliwanag tayo. Mabigyan nyo na like. Nalalabuan naman kayo, dislike sa video, guys. So I hope na yung mga silent viewers natin mag-subscribe na. Notification bell, wag nyong kalimutang pindutin din. At sa susunod na video, guys, kita-kita tayo, guys. Bye-bye!